So yun na nga mga bossing. Ayan, syempre nandito tayo sa FKM Motorcycle Philippines. Ayan, napakaraming unit yan guys. At ito na, ipagkakatiwala na sa atin to ng FKM. Ito, yan o, ito yung test ride natin. At syempre, papakita ko sa inyo yung mga specs at riding comfort nitong motor na to. Ito na yun, dadalhin natin simula ngayon. Ayan. Solid, may box pa. Uwi na tayo at gagamitin na natin tong Venture 150 Plus Standard. Ayun na guys, oh. Grabe yung ano niya. Wala agad siyang dragging. Kasi yung iba, ayun, pag ganyan mo sa unang arangkada is madragging. Tayo po. So ayan guys, yung seating natin is comfortable. Diba? Solid. Ang ganda ng handling niya. Tapos, ayun may bira din diba? Meron siyang bigay. Ang testingin natin to sa susunod is yung dulo niya. At syempre is yung comfortability niya is maayos, goods. Testing natin to sa mga pag may lubak. Grabe, sobrang solid nung niya na shocks niya. Absorb lahat. Mabigat pa ako niyang partida ito guys. Hindi ako pa preno. Absorb nyo lang. Gas up tayo guys. Full tank boss. Extra. Na-adjust pa to eh. Ganyan muna natin. Ayun guys, nagpa-full tank ako. 1,527 yung odometer. So titingnan natin to kung matipid ba to sa gas o hindi. Kasingitan, all goods naman. Napakadali lang isingit. Gagi, ang bilis din na ito na guys. Nagna-90 siya agad Wala kahirap-hirap yung akin 100 natin. Singit natin sa traffic. Okay naman. Good sa singitan. Ito naman yung view niya paggabi. Ayan, naka-ilaw tayo. Ito yung switch niya dito, mga ilaw yan. Pag pinatay mo, mamamatay. Pag switch on mo, ayan, meron kang headlight. And then, meron tayong flasher dito sa kaliwa. Ayun flasher. Siyempre, signal light. Then, signal light. Ayan. Grabe, ang laki ng screen guys. Ayan yung tsura, anong headlight niya. Tapos pag inayin mo naman, sobrang liwanag guys. Parang di mo na kailangan lang MDL dito. Subukan natin yung top speed dito guys sa Magallanes. Let's go. Siguro dito sa sa Bison 110. Grabe, lakas ng motor na to. Nagbiblink na tong Venture 150 natin. Ayan, 1801 na yung tinakbo. So, check natin, compute natin to kung magkano kumonsumo sa gasolina. From 1,527 to 1,802 is equals to 275 kilometers. Divided by 9 liters is equals to 30.5 kilometer per liter. So ayun nga yung computation ko guys. Pero alam ko pag nagbiblink pa is meron pang reserve na 2 liters. Alright guys, nandito na kami sa Shell Pugon. Ayan, for today's video is mag-ride tayo with Motocam. Akas ng motor nyo. So, syempre, tara. Ito yung gamit nating motor. FKM to parehas. Ayan, i-review natin to doon sa taas para tahimik yung view. Tapos, ang ganda ng damit natin, diba? Syempre, boss mo yan guys. So, gear up. Take off na kami.
Jobber Motocom, Jobber Boss kay Motocom, and Jobber Duo is connected. Palo alto na, recto na. Sige. Pag binabanking mo naman siya, is smooth lang din, di ba? Kahit naka-dual sport yung gulong niya, hindi ka maiilang bumanking. Uy! Kamusta mga bossing? For today's video nga is magre-review tayo ng motorsiklo at ipapakita ko sa inyo ang ganda ng FKM ADB Venture 150 Plus Standard. Engine type 4-stroke liquid cooled, displacement 150cc, max horsepower 12.1 kilowatt with 8,500 RPM, max torque 14.6 Newton meter with 5,500 RPM. Fuel system is EFI. Front suspension is double shock absorber. And rear suspension is double shock absorber. Front tire is 110/80 by 14. Rear tire 130/70 by 13. Front brake, disc brake with ABS braking system. Rear brake also disc brake with ABS braking system. 186 cm length, 74 cm width, and 80 cm height. Wheelbase 1,324 mm, seat height 800 mm, with ground clearance 165 mm, and curb weight 155 kg, with fuel capacity 9.3 liters. Ayan guys, ito, nasa likod ko kung makikita nyo, ito nga pala yung wind visor niya, adjustable yan, nakataas na siya at pwede rin siya ibaba. At ito nga pala yung itsura ng headlight niya guys, so ayan o, naka-projector na rin yung headlight niyan. Ito yung low at ito yung high. Ito rin yung signal light. Naka-on lang to kapag pinon mo na yung motor, automatic siyang mag-on. Meron na rin siyang lagayan ng camera. Kung gusto nyo magpalagay, pwede nyo ilagay ito. Makikita nyo dito yung peak. Ito naman nga yung shocks niya guys. Makikita nyo yung pinagkaiba sa mga ibang motor. Yung shocks niya dito sa harapan is meron ng cover. Ito nga yung gulong niya. Ang size niya is 110 by 80. 14. Tapos naka-disc brake na rin siya. Ayan. At syempre naka 2-pot caliper. Yan yung stock niya guys. ABS na rin siya. Kaya siya tinawag na plus kasi nga napakagandang tingnan dahil naka-spokes na yung mags niya. Ito yung panel niya. Pag ino natin, yan, di ba? Napakaganda. Move tayo dito sa handlebar niya. Ito ay naka-naked handlebar. Tapos may logo ng FKM. Ito yung mga switches. Meron siyang kill switch. Yung hazard niya, yung switch on ng headlight. Siyempre yung start button. Throttle. Yung brake lever niya. Ayan, adjustable na rin to guys. Pwede nyo i-adjust yan. Ito naman yung kabila guys. Siyempre, high and low ng ilaw. High and low. Left and right signal light. And then yung busina. Ayan, no? Meron siya ditong passing 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tapos syempre signal light kaliwa sa kanan. Dating naman dito sa baba, syempre meron tong compartment. Ayan, no? Isang click mo lang, bubukas agad. Pagbukas yung ito ay makita yung parang car charger. Ayan, no? Lagayan doon, meron doon. At yung mga switches pa dyan. Meron din siya ditong USB port. Ayan, pwede ka na mag-charge dito. Syempre yung switch. Yan, off. I-off natin guys ha. Then i-on. Iilaw siya ng blue. Sa gas, sa upuan, at syempre pag nilock mo yung motor. So, tetestingin natin yung upuan guys. Ilulong press nyo dito at tutunog na siya para mag-open. So, ito naman pala yung compartment niya. Kasyang-kasya dito guys yung half-face helmet. Napakaganda tingnan, mukhang-mukha siya talagang ibon at may decals dito na ADB 150. Yung itsura ng apakan niya para sa passenger, step nut. May kill switch din yan dyan. Pag binaba mo yan is mamamatay yung motor. Ito naman nga pala yung itsura ng gilid niya. Meron dyan logo ng FKM. Dito naman is yung parang lagay ng filter niya. May nakalagay na 4-valve liquid cooled. Dual shocks at syempre meron siyang baso. Makikita nyo meron na rin siyang kasamang tire hugger. At dito naman nga sa likod yung itsura ng tail light at ng brake light niya. Ayan, no? Dito naman nga yung signal light. Ayan, medyo matigas siya. Di madaling maputol. Kaliwat kanan. Ayan, matibay. At meron din dito lagayan ng camera. Meron siya ditong reflectorized. At may ilaw din para sa ating plaka. Dito naman sa kanan, dito natin makita yung tambucho. Naka-incline na siya. Kasi nga, para kahit dumaan ka sa mga river crossing o kaya sa baha, hindi agad basta-basta mapapasukan tong tip na to. At ito yung cover ng radiator niya guys. So, at ito naman yung, syempre, sa passenger natin, yung step dad niya.
Papakita ko sa inyo yung ground clearance at seat height kung gaano nga ba tayo kakomportable dito sa motorsiklo sa tulad kung may mga height yan na 5'9". Yun, abot na abot natin, lapat na lapat yung paa natin, komportable yung upo natin. Ayos! Kaya naman sa mga naghahanap ng motorsiklo dyan, is well recommended ko yung FKM Venture 150 Plus Standard. So ayun na nga guys, nakita nyo na kung gaano kaganda yung FKM Venture 150 Plus Standard. Kaya naman abangan nyo pa yung mga isusunod nating i-review na mga motorsiklo ng FKM Motorcycle Philippines. So paano? Peace out and ride safe!